Good morning sa inyo mga kabiker. So assemblein na natin yung makina. Ayan. So mapapansin nyo nakalas ko na. Kaya ngayon lang tayo nag-upload ng ganitong video dahil yung nintay natin naka-clutch housing. Ito. So binigay ng isang motovlogger ito, si Motogong. Mapapanood nyo siya doon sa bagong channel natin. So meron akong video doon na dinala rito ni Motogong ito. So supportahan nyo si Motogong. Marami din siyang video about sa motorcycle sa Bayan. Yan, visit nyo siya. So mapapansin nyo, ito naka-prepare na lahat. So i-assemble na lang natin. Disclaimer lang po sa mga makakapanood. So pang tutorial lang po ito para matuto po yung ibang kabiker natin na newbie pa lang sa pagmumotor na hindi pa sanay mag-assemble ng makina. So ito na nga, ka-assemble na natin. Kung mapapansin nyo, ang gamit natin na camera ngayon is cellphone lang. Dahil ang pinoproblema ko dun sa camera, kukulang pa yung MB ng SD card natin. Ang SD card lang kasi ng camera ko, yung Canon, is 64 lang. So kailangan mas maganda is 120. Kadalasan may mga part sa video is nabubura. At kung maririnig nyo, meron yung mga sumisingit na salita doon sa part 1, makikita nyo yun. Yung part 1 nito, mga kabiker, is nandun sa new channel. So ililipat natin dito sa main channel yun para lahat ng tutorial is dito na. Kaya ito na nga yung pinakahihintay nyo, part 2 ng assembly natin. So mag-start na tayo mga kabiker. Yung mga parts, no? So nalinis ko na siya. Ayan. Malinis na. Ito yung mga crankcase niya. At bumili na rin tayo ng overhauling gasket. Ayan. Ayan, naayos na. At dito tayo mag-assemble. So, set lang natin yung camera para makuhanan natin ng close-up. So, nandito na nga tayo. Bago tayo mag-assembly mga kabiker, make it sure na malinis na lahat yung parts, wala na siyang dumi, at maging yung kamay natin malinis na. Kasi mas sanay ko yung walang gloves, no? Mas makakakilos akong mabuti. At karagdagan sa ating pag-assembly, lahat ng daanan ng langis kailangan meron siyang lagusan. Ayun, mga butas, ayun. Ito, para mag-function ng maayos yung oil pump natin, no? Yan, may mga daanan siya ng langis dyan. Makikita nyo. And then, dun sa dulo, meron yan. So, papunta dyan. Para malubricate po yung mga ibang parts. Actually, kung nakita na natin na okay na yung mga butas na daanan ng langis, hindi na tayo magkakaproblema sa oil pump natin. Magbobomba na siya. So, ang una natin gagawin mga kabiker, siyempre, ikabit muna natin yung kickshop starter. So yun yung uunahin natin. Kasi bago natin ikabit yung transmission or gearbox, ang unang kakabit natin yung kickshop starter. So ito yung kickshop starter. Ayan. May washer dyan. And then ito yung kick spring na madalas kong sabihin sa inyo. May washer din siya. Pwede siyang matanggal. Yan. Pwede yung tanggalin na ganyan. Pag putol na yung kick spring nyo, palitan nyo na lang kasi pag putol na tong kick spring natin, laylay na yung kick natin. So, ganyan lang natin. Then, ibalik natin to. Ganyan. Then, pag papasok natin dito, pag ganyan lang. So, kailangan ito kakawit doon sa may banda rito. Yan. So, pag ganyan, ayan. Yun lang kasimple. Kung babalik ta rin nyo, nakakawit na siya rito. So, yan. At ang pwesto nito, nakaganyan. Okay na yan. Kaya pag nagkikik yan, ayan. So naikabit na natin. At isa pang bagay, pag mag-assembly na tayo, kailangan yung right part ng makina ang uunahin natin dito. Ito yung proper dito sa right part ng ating crankcase, hindi sa left, no? Pangalawa, yung transmission, no? So bago natin ikabit yung transmission, lagyan muna natin ng mga langis itong needle bearing at itong transmission bearing. Ayan. So yun, medyo inayos ko siya kasi biglang nagkulimlim na naman dito sa amin, no? Nakakaulan.
Ayan, so nakabit na natin yung kickshop starter, no? So sunod naman natin yung transmission. So ito naman yung transmission na tinatawag na gearbox. Yan, kung gusto nyong makita yung pag-aayos nito, doon sa new channel ko meron ako. So nakalimutan nating ilagay doon sa video natin dahil naiwan siya doon sa crankcase, no? So kasi nung pagkatapos kong kalasin, ginawan ko na siya kaagad ng video, no? Para naka-reserve na. So ayan, kung mapapansin nyo, kailangan binababad nyo sa gasto. Pag nag-moist kasi ito, nangangalawang siya. So ganyan ang ayos niya. At may mga washer dyan, tsaka dito kabila, yan, may washer siya. At ang paglalagay dyan, kailangan yung isang daliri nyo nakahawak dito sa washer, no? So ganyan. Tapos sasalubungin nyo siya rito. Yan. So dapat yung gear nitong kickshop starter natin, tatapat din siya dun sa pinakababang gear ng ating transmission dito sa output shop natin. So ayan, nakabit na, no? Then lagyan na natin ng langis. Yan. So ang next natin, yung shift drum, no? So ito yung shift drum. Kailangan dito sa left part ng makina, dito nakapwesto ito. Ito yung kinakabitan ng gear shift indicator natin, no? Yung neutral switch. Ito naman, kinakabitan ng gear shift stopper plate. Doon sa part 1 natin, nabanggit ko na rin to. Then, lagyan natin ng langis. Kailangan malinis din yung mga basahan nyo, no? Huwag kayong gagamit nung nagamit na nabasahan, kailangan malinis lahat. So kasi sa makina na to, kailangan malinis lahat yung part ng makina. So ang next natin mga kabiker, yung shift fork, no? Itong shift fork, may mga, minsan may palatandaan yan na siyang R sa right, meron siyang L sa left. So ito hindi na kayo malilito. Kung mapapansin nyo, basta kinta, no? Tatlo yung shift fork, no? Pagkinta, ayan, kwarta, dalawa lang. So ang gagawin natin, para hindi tayo mahirapan, tuturuan ko kayo para sa baguhan, ganitong technique. So dito, hanapin nyo yung nakasagad ng shift drum, itong groove. Itong mga groove na to, ayan, groove. Ito, pag dito nakapwesto to, ganyan, naka-neutral siya. So ang unahin natin dito yung sa ilalim, no? Ito muna. Dapat kailangan ang pwesto ng kailangan nakaganyan, hindi nakaganyan. Angat lang natin to, then ipasok muna natin. Angat yan, no? Ayan. So yun na una. Then pangalawa, ito dito sa left part ng transmission kasi siya yung palatandaan nyo maliit. Pasok natin dito. Yung groove nya, yan, pasok na, and then hanapin natin yung groove nya. Ayan. So, and then yung last, dito sa pinaka-top, kakabit nyo lang ganyan, and then, ayan, hindi na kayo mahirapan sa paglalagay ng shock fork. Ayan, so lagyan na natin ng langis tong shock fork. Ayan, so, ganun lang kasimple para hindi tayo nahirapan. Yan, dire-diretso na yan, at itatama nyo lang yung butas. Ayan. So pasok na yan. Yan. Ayan, naka-neutral yan. So kung mapapansin nyo, yan, no? Ayan. Naka-neutral na yan. And then pag konting pitik yan, primera. Yan, tumigas na. And then segunda. Ikot na siya. Ayan. Tertiera. Pag-ikot niya, kwarta. And then pagsagad, ayan, quinta. So nakasagad na rito sa groove. Ayan, o. Kung babalik mo naman siya, mabilis. Ayan. Hanggang sa makarating sa siya. Ayan.
neutral, reveal. Next naman tayo ay yung crankshaft na. Kakabit na natin yung crankshaft. Lagyan na natin yung langis yung bearing, no? Kailangan malinis yung kamay, no? Para smooth siya. Kaya hindi na natin tinanggal to, hindi naman siya palitin eh. Pero kung talagang umaalog na to, talagang tatanggalin natin to. So pag ganyan yan, yung pasok, no? Kasi dito nakakabit yung drive gear. Yan, napasok lang natin yan. Yan. Isa na natin. So yan, bago natin ikabit, yan muna natin ng gasket maker. Bakit ba natin nalagyan ng gasket maker kung meron naman siyang gasket? Kasi medyo luma na rin yung motor, no? Madalas na rin napapalitan ng gasket. So hindi natin alam yung mga ibang mekaniko kinakaskas nila to. Pero ang talagang pangkaskas nito para hindi magasgas tong surface niya, para hindi mag-leak, para hindi mag-leak yung langis, yung scraper. Plastic scraper, yun. Hindi niya susugatan tong surface. Kaya maglalagay tayo, medyo sugat na. Before ko makalimutan, no, kinawit ko na yung dowel pin. Ito, magkabila. Ayan. So, gamit tayo ng gasket maker na high temp. Ito. Okay, ito high temp. 1101. So, lahat ng surface nito lalagyan natin. So paikot natin lalagyan. So ito na yung gasket natin. Kapit na natin. So sakto sa dowel pins yan, no? So ikabit na natin tong left crankcase kahit hindi na natin lalagyan ng gasket maker. Kasi ang problema kung nilagyan pa natin to, pag angat natin napupunit yung gasket. So dito lang, no? Ako hindi na ako naglalagay. Kasi dito kadalasan ini-scraper sa right part ng crankcase. Yun yung laging kinikis-kis, hindi rito. Kaya mas mainam huwag nyo nang lagyan para madali nyong matanggal yung takip. Minsan kasi dumidikit, pupunitin nyo ito. Lulusot nyo lang dito sa may ayan. Then, kailangan natapat nyo sa butas. Ayan, pumasok na siya, no? Right na. Then kabit na natin yung mga tornilyo niya. Yan, ito magkakaparehas yung tornilyo niya. Meron lang isang mahaba. So yan, okay na. Kapit na natin yung cam gear nya. So ito yung camshaft ng ating timing gear or tinatawag itong pivot. So lagyan na natin ng langis. So dito mga kabiker, meron mark dito na bilog, no?
Hanapin lang natin yung mark na bilog. Yan o. Dahil close up ko mga kabiker. Ayun. Yung bilog na yan. Yan. Yung mark na yan, kailangan tapat dito sa, tapat din siya sa mark na to. Ayan. Ito, yung bilog na yan. So, kailangan nakasuksok dyan yung mark na yon. So, kabit natin tong cam gear. Kung mapapansin nyo mga kabiker, ayan, nagtapat na sila. Yung bilog na yon, tsaka bilog sa taas, bilog sa baba, nagtapat na sila. So, kabit na natin yung pivot nya, camshaft. So, ayan. So, ikabit na lang natin yung lock nya, tsaka yung spring. So, ayan, nakabit na natin yung lock nya, tsaka yung spring. So, kabit naman natin tong oil seal ng crankshaft na tinatawag nilang magneto oil seal. So, ito, magandang klase ito, no? Yan. So sa Skygon. Yan. Meron ganito kasing semi lang na tagsi 75. Ito nasa 130. Ganda dyan, may tubo. Katulad nung video ko, wala na kasing tubo, no? So, next natin itong flywheel, magneto. So, meron ditong wood drop key. Yan yung mark nya. So, pihitin natin to para makita nyo. So, ayan, kung mapapansin nyo, no? Ito yung tinatawag nilang wood drop key. So, ipapasok na natin tong magneto flywheel, tsaka kasama na yung starter gear nya, no? Na pinapalo ng reduction gear. So, kailangan kasama na, magkasama na, and then itatapat nyo lang. Ayan, and then kabit na natin yung bolt nya. So, ipitan natin. Kabit tayo ng 12. Yan, maigpit na yan. Ayan. So, ikabit na natin yung cover dito sa left side. So, kabit na natin tong gasket. So, may dowel pins na rin yan. Hindi na natin tinanggal. So, kabit na natin ito. Unahin muna natin dito. Ayan. Yun lang kasimple mga kabiker. Dahil kinabit na natin to, para pag sinide natin mamaya hindi na natin babalikan dito. At okay na, para maikabit natin yung oil pump gear, hindi na natin itatawag at hindi na natatamaan, no?
okay na, maigpit na lahat. So naigpitan na natin lahat, baliktarin na natin. So yan, nabaliktad na natin mga kabiker. At kung mapapansin nyo, mayroong lights yan. Yan. Kasi nga, sabi ko naman sa inyo, makulimlim dito sa amin. Ang una natin kakabit dito mga kabiker, yung kanyang stopper. Yan. Ito, yung stopper niya. Gear shift stopper. So may tornilyo yan at saka spring. Yan. So ang pwesto niyan, ganyan. No? So kabit natin dito, gamit tayo ng G's. Kabit muna natin. Yan. Then pangalawa, ang susunod natin, yung gear shift stopper plate. Ito. So, dito natin kakabit yan sa may shift drum. At itong butas na to, susok-sok natin dito dapat sa rod na to. So, hawiin muna natin to. Ayan. So, pasok na yan. Hawa na natin to para mag-lock siya at mahigpitan na natin. Ito natin. Yan. So, next natin yung spindle kick shaft assembly. Ayan, may washer yan. Hindi nyo kakalimutan. Tusok-sok lang natin dito. So, ayan. And then, isunod natin tong clutch housing. Ito yung nagkaroon tayo ng problema, nabungi yung isa. Yung pinakita ko sa inyo sa part 1 ng ating video sa new channel natin. So, ito na, meron na tayo. Suksok lang natin dito. And then ito, nung hinugot ko to sa part 1, hindi ko na ipakita. So, ngayon, ito yung spline washer niya. Click lang natin yan. Then next natin, ito yung pressure plate. Lagay na natin dito. Yan. And then kunin natin tong clutch center o clutch hub at ilagay na natin yung clutch lining dito para may ilagay na natin dito. So kabit natin dito. Then yung metal plate nya. Then salitan lang yan. Natin to. Yan. Okay. Ayan. So, ang gagawin natin dito, tatapatin natin yung nasa baba, and then yung nasa taas, yung nasa top, dapat naka-separate siya. Dahil yun yung magiging lock natin dito sa may ibabaw nito, ng clutch housing natin, pinaka-lock niya. So, ikabit na natin. Dapat itong nasa top, sakto dito na susuot. Ayan, kailangan. And then ito, sakto rin ditong susuot. So, gagawin natin, tignan natin kung saan nakapwesto yung nasa gitna tsaka yung nasa top niya. So, suksok natin, try natin kung papasok siya. Dapat dire-diretso. Yan. So, pasok na mga kabiker. And then, ilagay na natin yung lock niya, yung circlip. Yan. So, yan mga kabiker. Siyempre, next na natin yung spring niya. Lock spring. Ayan. So, lalapat naman yan kahit
may mga tama yung paglagyan ng tornilyo niya. Basta sumuot yung tornilyo niya. Ayan. So, lagyan na natin tong lifter plate. Ayan. Dito, medyo maselan dito, no? So, kabit na natin yung mga tornilyo niya. Yun mga kabiker, tapos na nating higpitan. Next naman natin, itong drive gear, primary drive gear. Yan. And then next natin mga kabiker, itong oil pump drive gear. So unahin muna natin to bago yung dito, para hindi tayo mahirapan. Kasi pag naunahin nandito, hindi mahirapan kayo magkabit nito. So, may lock yan mga kabiker. So, lock nya. Dito lang natin, pitin natin, then ayan. So, okay na. Nalock na. And then, ikabit na natin tong oil filter rotor. Ayan. So, may lock din yan. At saka washer. Ayan, lock nya. Kailangan pa ganito. May lock yan. Ganito. Then, kuha tayo ng castle wrench. Ito. Para maigpitan natin. Ayan. Para maigpitan natin to, siyempre, kailangan natin yung connecting rod. Ito, nilabas ko na. Kailangan natin yan ng bakal na may basahan. So, ang purpose ng basahan, mga kabiker, para hindi magasgas yung sleeve. Yung sleeve niya ito. So, papasakan natin ng bakal na may basahan. So, yan. Pitan na natin. Disclaimer lang sa mga magagaling, no? Kanya-kanyang technique po yan, no? So, pitan na natin. Ayan. So, pitan na siya. Ang natin na ganyan. Ayan. So, okay na yon. Then, balik na natin yung takip niya. Oil filter cap. Tawag niyan. So yan. Then, kabit na natin yung gasket at lagyan muna natin ng dowel pins dito, kabila niyan. So yan, may dowel pins na. Kunin na natin yung gasket. So, lagyan na natin yung gasket. Sentro natin. Actually, hindi na nilalagyan ng gasket maker yan. Kasi sa side yan. Ikabit na natin tong clutch lifter rod. Yan. Yan. And then, yung crankcase cover natin. Yan. So, yan. Okay na. Kabit na natin yung mga tornilyo.
Final natin. So ayan mga kabiker. Yeah. So ayan mga kabiker, hanggang dito na lang muna tayo. Medyo mahaba-haba na yung video natin. Natapos na natin side by side. Dito naman tayo sa top. Susunod na vlog natin, part 3. So yun lang mga kabiker. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Rendel David ng Carreño, Paniquitarla. Shoutout kay Cassandra Matic ng San Jose City, Nueva Ecija. Shoutout kay Mario Blagista. Shoutout din kay Jay Shapno ng Pangasinan, ng Wolfgang ng Dagupan. Shoutout kay Noe Candare ng Buzon, Bulacan. Shoutout din kay Romy Escolta. Shoutout din kay Troy Orbilio. Shoutout din kay Andy Amel ng Mindanao. Shoutout kay Machine Man Tutorials. Shoutout din kay Ricky Toledo Dyson. Then yung panghuli, shoutout din kay Noy Provinciano Channel. So yun lang mga kabiker. At natapos na natin yung part 2 ng assembly ng ating engine. So yun nga pala yung part 1, doon yung mapapanood sa new channel, no? Lalagay natin yung video natin, yung mga tutorials sa new channel, lalagay natin dito sa main channel. So lahat ng tutorials dito na natin lalagay. So vlogs na lang yung new channel natin. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa bagong channel, subscribe na po kayo. And then, kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every video na aking i-upload. Muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.